Sabi, hindi masasayang iyang handa natin kahit ayaw nilang pumunta. Punta kayo sa ibang lugar, doon kayo mag-imbita. Doon sa ibang lugar, maraming sumama. Ang problema lang ay, nung dumating na yung hari sa banquet hall, but when the king came to see the guests, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. Amen. So kung inimbita ka, tatanungin mo din kung ano ang dress code. Tama? Amen. Kasi hindi mo pwedeng ma-OP ka doon. May OP, ma-out of place ka doon. Di ba? Kaya pag nagkakasal ako, tinatanong ko yung ikakasal. Anong susuotin nyo? Pag sinabi ng lalaki, naka-coat and tie po ako. Hindi ko na kukontrahin yun. 40 degrees tayo. Bahala siya. Kasi kaya ko tatanungin para hindi ko sasabayan. Hindi rin ako magko-coat and tie. Kahit ako ang pangatlong persona, hindi po ng Trinity ng programa, babae lalaki saka ako, ay bababa ako sa level nung suot nung lalaki. Kasi siya ang man of the hour. Yes. Di ba? Halimbawa, naka-coat and tie, magbabarong lang ako. Pag naka-long sleeve barong po ako, pinya, naka-short barong lang ako. Para laging siyang mas maganda. Siyang man of the hour eh. Pero paghahandang ko yun. So, aalamin natin yung dress code. Minsan kasi, ang gaganda na ng mga suot. Kita mo? Itong lalaki ay pinaghanda niya talaga. Pinag-ipunan niya sa Taiwan yung kanyang coat and tie. Baka may mga hagip-hagip ako mga Taiwan dyan ha. Yung kanyang coat and tie. At well, sa kanyang stature, mahal na yon. Magkano yan? 50,000. Oh, mahal, no? Ang ganda naman ng pagkakagawa, no? Talagang tamang mga tahi. May mga tahi kasi pag na sumabit, tuloy-tuloy. Tanggal yung manggas, no? Ito, maganda magkakagawa. Yung babae, mga 100,000 ang gown. May mga Swarovski pa eh, no? Siyempre, wala yun sa suot ni Dingdong sa Kanimarian, no? Pero sa ating mga ganitong level ng buhay, mahal na yun. Di ba? Tapos yung mga abay, pare-pareho ang mga gown nila. Gaganda din. Yung mga guys naman, may mga suspender pa sila, mga gara din eh. Nung marcha na, duwati yung mga ninong naka-rubber shoes, naka-polo shirt lang. Naging bakya naman. Alam niyo yun? Sana ka ako, kayong mga kaya mga dalaga natin, pag sabihin niyo mga ninong, magbarong po kayo. Magporma po kayo. Kasi nasira. Yung isa galing sa bukid pa yata, bukid pa rin sapatos. O di na wala, nasaan ngayon ang 150,000 ng suot ninyo? Na mag-picture. Tagilid pa yung balikat ng isa. Hindi tayo ng damit, pero hindi na babagay. Kaya nga pag pinapaunang imbitasyon para makapaghanda ka, motif, barong, ang mga lalaki. It's either pag-ipunan mo makabili ka, manghiram ka sa meron, punta ka sa St. Peter, conforme yung sa kung makakuha ng kaya lang sa St. Peter, gunting pala po rin, nagunting sa likod. Gunting pala. Dito palang dugtungan sa St. Peter.
Diba? Pag-ipunan mo. Kasi, special day yan. Hindi para sa iyo. Hindi ito, alam mo, sabi nila sa Amerika yung, o sa North, sa West, ano ba talaga, North America, o sa Western world, ay walang pakialam kung anong suot, basta komportable. Hindi, marunong din sila. Binabagay nila sa okasyon. Yes. Diba? Kaya nga minsan, doon ka sa Netherlands Sunday service lang, mga naka-Amerikana mga tao ilan lang tayo, 30 lang tayo, mga naka-Amerikana tayo lahat. Church service. Kultura nila yun Diba? Alam nga namang, ang dumating sa church, mga naka-coat and tie, pagdating ko doon, naka-maong lang ako, naka-jeans lang ako. Maaaring bagay ko pa siguro, pero hindi na babagay sa okasyon. Sa kasal din ganun. Diba? Alam niyo pag sinabing brown ang motif, di medyo pag-aksaya mo din ng oras na mag-prepare. Amen. Para excited ka din kasi kasama ka sa malaking programa. Ninang ka abay ka bisita ka Imagine mo rin, magtingin ka, ano kayang kulay ng buhok mo, ganda. No? Mocha, cappuccino, burgundy, di ba? Chestnut, chocolate, yung medyo brown. Meron yan. Oh. Paghanda mo din lahat. Kasi, sila nga, sa tingin nyo ba yung babae, isusuot niya yung 100,000 na gown niya araw-araw kasi ang mahal-mahal? Hindi. After ng kasal, magbibihis na sila. Ikakarton na uli yun. Tatago na. Diba? Bakit ka gumastos ng 100,000 sa 2 oras lang na gamit? Be practical. Sabi nila, marami sa Divisoria, 5,000 lang. Pag kinagat naman ng aso sa likod yan, wala na. Diba? Ang dami mong problema. So, kaya ikaw na imbitado, maghanda ka din. Diba? Mag-pedicure ka din. Mag-manicure ka din. Mag-extend ka din ng mga eyelashes. Diba? May vanity ng konti. Kasi nga, sasama ka sa malaking piging. Diba? Hindi ka naman ma-out of place dun. Meron ka ding maliit na purse, di ba? Huwag mo dalhin yung mga stripes bag mo. Kasal yung pinuntahan mo. Hindi for good. Special. Amen. Yung time na makikisakay ka din sa may mga kotse para hindi malihabukan yung, di ba? Diyan mo na spray yung pabango mo. Kaya sa kasal, ng iba-ibang pabango ang naamoy mo. Kasi naglabasan. Yes. Di ba? Tapos dumating yung kapitan, amoy alak. Di ba? Amoy mo din Tapos, kayo yung pabango nyo Bibilog po kayo Ang bilog sa amin, marka demonyo, di ba? Ang tawag dyan, yung gin, marka demonyo. Kasi, may inspection. Pumasok ang hari upang tignan ang mga nakaupong kumakain. Nakita niya roon ang isang tao na wala namang suot, nakasuotang pangkasal. Kung itutuloy mo yan, pinalis Tinawag niya ang kanyang mga servants at sabi niya, itapon niyo to. Igapos niyo sa paa sa kakamay. At itapon niyo sa lugar na nagngangalit ang kanilang ngipin. Amen. Sabihin, hindi po pwedeng hindi ka naghahanda. So habang wala pa yung kasal, ito na yung paghahanda.
Yes. Kaya paghahanda natin na hindi tayo ma-reject pagdating ng inspection Amen. nang nag-invite sa atin. Amen. Kaya, mali din nung nag-invite na hindi niya nasabi sa kanyang na-invite na may dress code sa kasalan. At dito, pinag-aaralan natin ang paghahanda. Amen. Kailangan, ako yung magkakasal, pero pati ako nagpe-prepare. Diba? Amen. Halimbawa, anong kasal? Bukas alas 9. The night before, nandun na ako, o the day before. Mag-hotel na ako sa vicinity. Kasi ayaw ko na malate. Kasi mahalaga yung papel ko sa kasal. Amen. Sige. Dumating na lahat, kahit ikaw dumating na, wala yung magkakasal. Walang magagawa. Mahalaga yung papel ko. Ay matutulog na ako sa lugar ng kasal the night before. 9 daw ang kasal. Alas 7 na ako, nandun sa kasalan. Nagpe-prepare pa lang sila ng mga bulaklak. May tugtugan na, pero decoration pa lang. Nakita ako, sino yung dumating? Yan yung magkakasal, si Bishop. Alam niyo yung MC? Konsehal daw ng kagawad daw ng barangay, kinuha yung microphone. Ang laki, may mga trompa pa eh. Alam niyo sa probinsya. Ilocano sila doon, pero Tagalogin ko na lang. Gising na kayo, mga kabarangay. Barangay ang kinakausap. Nakakahiya po kayo. Nandito na po si Bishop, ang magkakasal. Nataranta lahat ang mga ang buong barangay. Kasi nandun na ako. Kasi nakihiram ako naging maaga. Sabi kasi nung ikakasal, tayo dito ka na mag-almusal, may bagong lutong igat. Kaya sabi ko, Brad, wag ka muna magtawag, mag-aalmusal pa ako. Pag magdatingan yan, hindi na ako makakakain. Ganun pa man. Nataranta sila. Alas 9, nandiyan na lahat. Kompleto na. Kasi alas 7 pa lang, nananawagan na. Diba? At maganda talagang tignan pag lahat ay nakabihis ang kasal. Amen. Yung kinasal ko one time sa Canada, ang ganda. Kasi